Usong-uso talaga ang sakit ngayon mga mare, pati nga si tita at si Gail nga ay talaga naman ng ng kaso din. Napansin na nga namin kagabi pa lang na medyo nalalatang ang bata na to kasi tahimik nga lang sa gilid. Kaya naman nga nung bandang 2:00 niyakap nga niya ako mga mare, nagulat ako, napakainit na nga niya. Nung matulog kasi kami ay okay pa naman nga, kaya nga lang nung madaling araw ayun nilagnat na. Pero napansin nga namin sa kanya kahit napakainit nga mga mare ng katawan niya ay napakalikot pa rin. Salita ng kung ano-ano mga mare, tulad nga nito tinatawag nga yung baka. Kasabay na nga rin namin siya magising mga mare at pupunta na nga kami sa Mare Glow. Kaya pagkatapos ko nga mag-almusal at tumambay nga dito saglit ay naglinis na nga rin ako ng katawan at umalis na nga din. Tuwang-tuwa naman nga ako dito mga mare sa tanim nga nila tatay na mulaklak na nga ito mga mare ibinigay na halaman. Sabi ko kapag dumami siguro to ay maganda nga to mga mare sa resort. Sinama na nga namin si Gail dahil sila mamay nagsimba. Hindi kami nakapagsimba nga mga mare dahil nga sa lagnat ni Gail. Buti na nga lang habang nagtatrabaho kami ay naglalaro nga lang siya dito. Kapag may gusto siya ay hihilain niya nga lang ako. Salamat nga po pala sa lahat ng umu-order nga sa atin mga mare. Sa mga gustong humabol pa nga mga mare sa pag-order dahil nga may pa-previous pa lang tayong 50 grams at isa nga mga mareng meshnet. Humabol na kayo mga mare dahil limited na nga lang to, siguro nasa 200 na nga lang yung stock nga natin na may free meshnet at kasamang 50 grams, sayang din naman nga. Kapag ganito talaga mga mare, ayan, tulungan nga kami ni Ran sa pag-aasikaso sa negosyo. Sa totoo lang, hindi talaga madaling magnegosyo mga mare, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Lahat ay kakapain mo mga mare, pero lahat naman ay natututunan kapag gustong matutunan. At saka kapag nagtutulungan kayo mag-partner o mag-asawa ay talagang walang imposible na magagawa niyong dalawa. Oo, sa negosyo, hindi naman nga palaging malakas ang benta. May mga panahon din talaga na paunti-unti lang ang benta. Pero normal lang naman nga yun mga mare. Sa totoo lang, sa mga nauna nga nating negosyo, mas marami kami natutunan doon at na-apply nga namin yun dito. Lahat ng hindi nga namin na-apply doon mga mare, dito nga namin ibinigay lahat. Kaya minsan yung mga bagay na nawawala, marami talaga tayong natututunan dun. Dahil parte yun ng proseso kahit sa pagnenegosyo. Nagdahan-dahan na nga lang din ako dito mga mare dahil nga madulas dahil magsasaing na at makakain na nga rin tayo. Dito na nga rin ako nagsaing dahil mag-aantay pa nga kami magpipick up nga mga mare ng parcel. Para kako habang nag-aasikaso kami dito meron na nga tayong sinaing. Habang binabuhat ko nga kay Ran etong mga mareng parcel na unang i-deliver, bigla ba naman nga umulan. Kaya sabi nga namin maya-maya na nga lang mag-deliver, baka nga kasi mabasa yung mga parcel nga natin. Nakakatuwa naman nga si Gail kahit nga may sakit, tingnan niyo naman nga mga mare, maliksi pa rin, kaya lang minsan talaga gustong nagpapakarga. Naawa nga din kami mga mare at natatakot kami kapag si Gail lang may sakit dahil ayaw talaga niyang uminom nga ng gamot kahit anong gawin namin. Inahalo na nga namin sa gatas at kung ano-ano pa nga mga mare, talagang nahahalata niya. Kaya kapag may sakit siya natatakot nga kami mga mare. Hindi na muna nga ako mga mare nagluto, nagpabili na nga lang din kami lutong ulam nga kay Kuya Mark nung mag-deliver at eto nga yung binili nga niya. May 2 pritong ang tilapia at saka nga mga mare pakpit nga na gulay at 2 bangus nga na sinaksiw. Hindi na muna nga ako nagluto mga mare kasi syempre kailangan ko din talaga magpahinga at bukod nga dun may sakit si Gail, wala mag-aasikaso. Dahil pagkatapos nga namin kumain si Ran nga mga mare ay pupunta naman nga kay Tita Dal na ospital nga. Napanood nga lang namin sa video na na-ospital nga si Tita Dal, bumaba nga daw yung potassium. Hindi nga ako makakasama at sila mama dahil nga wala mag-aalaga kay Gail at sumakto naman nga may sakit. Kaya sabi ko kay Ran magpasama na nga lang siya kay Kuya Mark. Si Gail nga ng mga oras nga na to, kaya pala ayaw na nga dumede, inaantok na nga pala. Ang hirap nga ng ganitong panahon dahil napakauso talaga mga mare ng sakit. Okay lang sana kung kami nga mga mare ang magkasakit, pero kapag si Gail nga talagang kinakabahan kami palagi. Paano kasi uulan na araw, pabago-bago ang klima kaya hindi rin talaga maiwasan magkasakit ang mga tao. Umalis nga mga mare sila Ran kahit nga maulan para makadalaw man nga lang kala tita at sumabay na nga sila Paula. Buti na nga lang pwede nga dito mga mare medyo maraming bantay at eto nga tagkwentuhan na nga lang sila. Kahit papaano naman okay na nga si tita kaysa nung unang video mga mare. Dapat nga ibibili nga ng prutas etong si Ran, kaya nga lang wala nga mabilihan dahil sarado nga linggo. Kaya nag-abot na nga lang din siya mga mare ng pambili para kung meron ng available sila na lang ang bibili dahil dito naman sa Ate Lerma. Ang hirap nga din kapag mga magulang natin ang nagkakasakit mga mare, sa totoo lang nakakakaba nga to dahil alam niyo naman nga pinagdaanan ko kay mama. Binili nga ako mga mare para malaman nga yung heartbeat nga ng baby at eto nga si Gail, akala mo talaga siya ang doktor. Tuwang-tuwa nga siya mga mare kapag naririnig niya nga at eto nga siya nga ang nag-aasikaso. Kahit nga may nararamdaman siya mga mare talagang gustong-gusto niya nga naririnig nga yung heartbeat. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba bukas na lang ulit?